Wala na, apat na lang ho. Apat na lang ho yung mga nasa alyansa na umaaten sa mga press con nila. Ano ho kasi sila mga yung tipong masyado ho silang iwas pusoy. Yung tipong itong issue na to dapat mapag-usapan, dapat mahimay. Bigyan nyo kami ng solidong tayo nyo sa mga issue na yan. Hindi ho sila makapagbigay kasi mapatukan sila ng tambaluslos. Mapatukan sila ni Marcos Jr. Ito sa tanda na to ni Tito Sen, no? Mantakin nyo, takot ho siya kay Marcos Jr. Pambihira nga naman, no? Paano hindi kayo takot? Di nga kayo makapag-react sa mga kapalpakan ng administrasyon. Di nga kayo makapagbigay na solidong posisyon sa mga issue ngayon sa ating bansa. Takot kayo. Magandang hapon po sa ating lahat, no? It's good to see you after 1 week na walang campaign because we have to give way doon nga sa mga stress na stress ka, Brad. Hirap, no? Yan ang problema, Brad. Toby Tiangco. I-forward na ko natin. Wala namang kwenta sasabihin niya si Toby Tiangco. Eto, rekta na ho tayo dito sa mga mambubudol. Wala. Asan na yung 12? Asan na si Abby Pinay? Asan na itong si Camille Villar? Wala na sila. Nasaan na? Nalaki na si Pacquiao. Ang sabi siguro ng ibang mga kandidato na kuyari tayo dito. Bangag yung leader natin kung ano-ano mga pinagagawa. Dati presidente, dinukot tapos dinala sa Netherlands. Tapos bibili ng F-16. Ang daming gutom sa Pilipinas kasi uutangin daw. Anak ng tokwa, yari tayo dito. Sabi siguro nabudol na naman tayo. Bakit tayo nasama-sama dito sa mga bangag na to? Game na. Uy, may press con si Bangag ha. Mamaya. Pagkatapos nito, rekta tayo sa press con ni Bangag. For a minimum wage increase to curbing rising living costs. Where does Allianza stand on this issue? And what concrete steps will the team take to support wage earners? Ako, pati parang nanonood lang ho tayo na Malacanang press con dito. Kargadong yung mga tanong ng Siyempre para mailatag nila, kunyari meron silang solidong position dito sa mga ganitong klaseng issue. Pakinggan natin, Gigi. Our central candidates may have answered. Yes, go ahead, sir. May final ng ating Congress, both houses of Congress, sa Congress. Yung accent niya, American accent siya, American accent. Wala tayong sinasabi dito, ha? Sinasabi natin kasi tayong mga Pilipino, pagka narinig natin nag-English ang isang kapwa natin Pilipino, at pagka yung trying hard na mag-English, dinig natin yan, kaya yan si Eric Sheris tuloy, Erwin, di ba? Yung pandinig ko parang Amerikano yung niya, accent niya. Sa lower house, na 200 pesos across the board. Sa Senate naman, meron din silang version nila. So, pareho ang probado na yun. Magkakaroon na lang ng 5 camera dyan para i-push yun nila sa maraming ng parkirman para ma-approve. Pero kailangan din sa 500 o 500 na ba talaga yung 200 o 100. Pero we already did that. Any other, sir? Any more for that? Okay. Thank you. Follow-up question. Kung nabang naman po dun sa livelihood opportunities and more job opportunities in Rizal, especially po sa mga young workers for informal sectors. livelihood. Yes, sir. Lola. Paano ka ni? Tutod. Let's go for in-work job. Tapos kung kan ko doon, so patro na for 8 minutes ba? In Rizal, especially for young workers and those in informal sectors. Pasa? Anong work point nagsasabihin ko yung tatanong na to? Ayuda, madam! Ayuda! Aga pang hintayin nyo dyan sa Rizal. Ano sasabihin ito? Informal sectors and the younger sector. Well, I think the technique necessary is for additional funding for the different provinces and definitely for Rizal, so that they may have a separate budget simply for livelihood and agriculture and whatever is necessary. Because currently, yung budget na nila based on their income and yung internal revenue allotment, walang tawag nila ngayon, would not be enough. So,
the possibility of additional funding, hindi lang basta yung LGSF, yung local government support fund, hindi lang yun. Kailangan siguro magkaroon ng sinasabi namin yung Senator Nelson before na additional funding directly for livelihood and agriculture sa iba't ibang probinsya. Every province at hindi basta probinsya na let's say na malamig sa administrasyon. Yes, Mr. Regalos. Livelihood. Paano ka magbibigay ng livelihood? Halimbawa na lang, andyan na lang sa Kongreso, yung mga pinaplano, yung mga ipinangako ng ibang mga congressman sa kanilang mga constituent. Di ba? Kagaya dito kay Congressman First District, Davao City First District Congressman Paulo Duterte. Di ba? Zero budget ho. Wala akong programang na ibibigay itong si Congressman Paulo Duterte. Itong si Congressman Pulong dahil nga sa politika. Bago nyo tanungin, yung mga ano na yan, yung mga kandidato na yan, kung ano yung mga livelihood sa mga informal worker o informal settler. Tanungin nyo muna paano matatapos yung pamumulitika sa administrasyon itong si Marcos Jr. Kasi kahit ano pang ganda ng proyekto, anong yung tipong solidong-silido ang ideya ng isang mambabatas o isang government official, kung hindi naman makakatanggap ng pondo dahil hindi siya kasama sa mga mambubudo, hindi siya kasamang nagbabangag ng mga taga-administrasyon, wala pa rin kung magagawa yan. Ang tanong nyo dito, paano matatapos ang pamumulitika ng mga walang iyang congressman, di ba, sa ating bansa? Yun na lang. Ano ang dapat gawin ng administrasyon para pagtuunan ng ponse nitong mga mambabatas na to? Yung kanilang mandato, hindi yung trabaho na may trabaho, kinukuha ng mga walang iyang, di ba? Ano ko talaga yung mga bida-bida no? This is reference to informal centers. Informal centers. So there's no problem with informal centers here. At ang trabaho ay talagang napaka-importante ito. So siguro SMEs to really help. But you know, there was a time that there was this relocation. Ano to mo be? Nangyayari yan eh. Ang problema with this is that much relocate. Ang problema lang. Kasi yung place in a place na talagang alalayo. So, I had this idea. Ang sinigay sa akin ito before, nung ilipat ko yung mga informal centers sa Caribe, ang isang formula ko is it should be one GP right away from the nearest place of home. Nagkaroon tayo kami ng job placement kung saan naman. So, ang eskwela na, nadagdag si Governor Revilla, mga kapatid mo kayo ang gano'n. So, lahat ng fears of the settlements, from ako, edukasyon lahat. Yung nilipat tayo sa subdivision binayaran ko. So, dito, pwedeng mangyari ito yung mga blighted areas. Blighted. We could build an area by building a community. A place of work na pwede natin na parang EDSA. That's a parish that we have one.